Nananiwala ka pa rin ba na ang Great Replacement Theory ay isang conspiracy theory lang? Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ito ang punong ministro ng Espanya, si Maruming Pedro Sanchez, na magsabi nito sa simula ng taon. Sabihing sumobra na tayo na sumasalungat na tayo sa Agos. Pero gusto kong itanong sa inyo, kailan naging radical ang pagkilala sa mga karapatan? Kailan naging pambihira ang empatiya? Ang Espanya ay higit sa lahat isang mapagpatuloy na bansa. At ito ang landas na pinili natin. Dignidad, komunidad, at katarungan. At pagkatapos noon, pinayagan niya maging legal ang kalahating milyong illegal na migrante. Kaya ano ang mangyayari kapag ginantimpalaan mo ang kriminalidad? Sino ang mag-aakala na kapag ginantimpalaan mo ang kriminalidad, mas lalo pa itong magdudulot ng mas maraming gawaing kriminal? Nangyari ito 3 linggo na nakalipas sa teritoryo ng Espanya na Ceuta. Tingnan mo yan. Tingnan mo lahat ng mga taong dumaragsa papasok. Ayon sa ilang ulat, ayon na rin sa pagkilala ng gobyerno, halos 60,000 ilegal na migrante ang dumagsa. Sa teritoryo ng Espanya. Tingnan mo ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Ito ang Ceuta, Espanya. Sige, 3 linggo na ang nakalipas mula noon. Sa totoo lang, ipapakita ko pa sa iyo ang ilang mga video dahil mahalagang makita mo ito. Mahalagang makita mo kung anong nangyari 3 linggo na ang nakalipas. Daan-daan, kung hindi man libo-libo, na mga lalaki mula Hilagang Afrika, mula sa Sub-Saharan Africa at iba pang bahagi ng mundo dahil sinabi ni Pedro Sanchez na ang Espanya ay isang mapagpatuloy na bansa. Kaya't ilatag natin ang pulang karpet para sa lahat. Iyan ang nangyari 3 linggo na nakalipas. Gusto mo bang malaman ang naging resulta nito? Ito na ang nangyayari ngayon. Tingnan mo yan. Ito ang Ceuta, Espanya. At ito ang kinabukasan ng... Sa totoo lang, ito ang kinabukasan ng halos lahat ng bansa sa kanluran. Dahil lahat ng ating mga bansang kanluranin ay dumadaan sa parehong yugto. Kung saan ang ating mga elitistang politiko ay nililinlang ang publiko at sinasabing ikaw ay isang rasista at mapanghusga kung hindi mo tatanggapin ang mga taong ito. Kawawa naman itong lalaki na knock-out siya. Kawawa, tingnan mo yan. Boom, wala na. Tingnan mo yan. Ganito ang Ceuta ngayon. Mayroong literal na 10,000 mga lalaki na nakahiga lang dyan sa kalsada. Umiihi dyan, umiihi dyan. At hulaan mo? Hindi lang yan ang ginagawa nila. Alam mo, mga malilibog na lalaki ito mula sa sobrang atrasado at primitibong mga lipunan. Kaya kapag napunta sila sa isang kanluraning bansa tulad ng Espanya, nakakakita sila ng mga babaeng naglalakad-lakad. Anong ginagawa nila? Ganito ang ginagawa nila. Inumpirma ng civil guard na may 15 kaso ng panggagahasa. Ito pa lang ang kanilang nakumpirma. Kaya siguradong higit sa 100 ang totoong bilang. 15 kaso ng panggagahasa sa Ceuta mula nang magkaroon ng maramihang pagpasok at may isa na aresto dahil sa terorismo. Ang mga babaeng Espanyol ang nasa tuktok ng kanilang prioridad, hindi pa nga ang terorismo. Darating din ang terorismo. Huwag mo akong bigyang kahulugan ng mali. Marami sa mga lalaking ito ay galit sa kanluran. At ano ang gagawin nila? Kailangan nilang ilabas yon sa kahit anong paraan. Pero bago yon, kailangan muna nilang pagbigyan ng kalibugan nila. Sige, kaya nga 15, ayun mismo sa National Guard, 15 babaeng Espanyol ang naging biktima ng mga migranteng ito. Ganito ang Ceuta sa Spain ngayon. Tingnan mo yan. Isipin mo magigising ka at makikita mo. Ang siyudad mo ay naging ganito. Tingnan mo yan. Nagsimula na rin silang gumawa ng pansamantalang tirahan nila. Tingnan mo to, sobrang sama nito. Sino ang mag-aakalang mangyayari to? Sino ang mag-aakala? Ganito ang nangyari sa mainland Espanya. Ipinakita kong video na to kanina, tingnan mo to. Mga lalaking ito, palakad-lakad lang. Mga ordinaryong babaeng Espanyol. Tingnan mo yan. Flash, oh. Tingnan mo yan. Mangyayari ito sa inyong lungsod. Sa inyong mga kapatid na babae, mga anak na babae, at mga kasintahan. Look at that. Tingnan mo yan. Diyos ko. Diyos ko. Ito ang mainland Spain. Hindi ito Ceuta, Spain, by the way. Kaya kapag ginagantimpalaan mo ang pagiging kriminal, ito ang nangyayari. Kaya mukhang mas maraming migrante ang dumagsa sa Spain. Ito na ngayon,
ang Ceuta, Spain. Tulad ng sinasabi ng mga ahensya ng intelihensya, at sa tingin ko, nabanggit ko rin sa channel ko na nagpaplano sila ng panibagong pananakop. Ito ay bagong pananakop. Tingnan mo yan? Tingnan mo yan. Ito ang Ceuta sa Spain. Tingnan mo yan. Grabe naman. Isipin mo, paggising mo isang araw, yan lang ang makikita mo sa mga suburb ng Melbourne o Sydney. Hindi ko na isasamang London kasi ganito na rin ang itsura doon, pero sino-sino bang mga taong ito? Paano nila nagagawa ito? Paano sila nakakalusot dito? Tingnan mo itong babae. Isang buntis na babaeng Kastila sa Ceuta ang bumuwelta matapos ipagtanggol ng isang migranteng lalaki ang pananakop sa Ceuta. Kaya sinasabi niya sa babaeng Kastila, tumahimik ka puta. Karapat dapat kaming pumunta rito. Karapat dapat kaming sakupin ang bansa ninyo. Tumahimik ka. Ang malungkot dito, ang mga elitista at politiko sa Espanya ay sang-ayon sa migranteng iyon. Ang mga Kastila ay nakakulong sa kanilang mga bahay dahil imposibleng dalhin ng ligtas ang kanilang mga anak sa palaruan dahil nag-aaway ang mga migrante kahit saan. Nanawagan siya sa Espanya na mag-alsa. Mangyayari yan. Magkakaroon ng mga digmaang sibil sa buong mundo. Basta na lang silang puputok. Isang araw, magigising tayo at makikita natin ang IRA, ang bagong IRA, ay naglabas na ng ultimatum sa mga migrante sa Ireland na umalis at hindi kayo mapoprotektahan ng gobyerno. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung kailan magsisimula yon. Pakinggan mo ito ang mga subtitle dito. Kaya mananahimik na ako para makapag-focus ka sa mga subtitle. Nakakahiya! Ito, mga babaeng ginahasa! Mga babaeng ginahasa! ¿Dónde está Hinahasa! la At ang policía que babae tenemos na aquí? ¿A narito qué estamos sa lugar pagando na ito, impuestos? kailangan ¿Por qué natin, no lo recogen? nagsasalita ako, ang Pero ¿por babae qué no lo dito, cogen? kailangan nating maging ganito. Pagkatapos ng ginawa niya sa Punyoni sa Lakasa, eto na, eto na! Eto ay ultra! Kunin mo yan! Kunin mo ang target! Bilang host, napaka hindi makatarungan na kailangan nating mabuhay ng ganito! Hindi pwede to. Hindi pwede to! Ito ay! Isang kahihiyan! At dito, kailangan ng gumangon, Ceuta at ang bansa dahil hindi na tayo pwedeng manatili ng ganito. Buntis ako at ako'y nahihirapan. May anak ako at ako'y nahihirapan. Masakit para sa akin ang nangyayari sa aking lungsod. Oo, masakit. Kailangan nating gumangon. Hindi pwedeng basta na lang tayong sakupin ng ganito. Pasensya na. Ginang, tingin ko bumagsak ng inyong lungsod. Baka kailangan ninyong pumunta sa pangunahing lupain ng Espanya. Pero baka hindi rin yon magtagal. Tinan mo itong babae. Isang doktor sa Ceuta na halos umiyak na sa live na telebisyon. Sinasabi niya na lahat ng ospital ay lubos ng napuno ng mga migranteng dumating. Puno na ang mga kwarto. Nauubos na ang mga gamot. Nagbukas pa sila ng ospital na para lang sa mga migrante. At yon ay puno na rin. Natatakot ang mga doktor na gamutin sila. Natatakot silang atakihin. Panoorin natin ang video clip na ito. Talagang totoo. Sa konsultasyon namin, bawat konsultasyon ay may 20, 17 pasyente, lahat. Pero bukod pa doon, yung konsultasyon na binuksan namin para sa triage ng mga migrante ay puno rin, 47. 50 pa ang naghihintay na makita. At ito ay isang sitwasyon na talagang hindi na kayang tiisin. Natatakot kami syempre sa pag-aasikaso sa lahat ng mga taong yun. Kahit na may mga gamit kami pang proteksyon, hindi namin alam kung ano ang mga sakit nila, kung ano ang Ano ito? Siya ay isang babaeng Kastila sa palagay ko dahil mukhang ganap siyang nakaangkop. Rasista rin ba siya? Natatakot siya. Hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong ito. Anong klaseng PTSD ang daladala nila? Sino sila? Mga teroristang Moroccan ba sila? Tumatakas ba sila sa hustisya ng Morocco? Wala tayong alam. At yung maduming Pedro Sanchez, sinasabi niyang ang Espanya ay isang bansang bukas sa mga dayo. Ano bang nangyayari? Hindi ko naisip 10 taon na nakalipas na mangyayari ito sa ganitong kalakihan. Pero ito ang lohikal na kinahinatnan ng mga nangyayari mula na magdesisyon si Angela Merkel na buksan ng mga hangganan ng Europa. Ito ang lohikal na kinahinatnan yon. At ang tanging lohikal na paraan para mapigilan ito, alam mo na yan. Hindi ko nasasabihin yan. dalhin mo kung ano man ang inaalagaan mo at meron din akong sarili na kailangan kong dalhin sa bahay. W ng normal. Tiyak na nanumpa tayo na alagaan ng lahat ng tao pero nandyan ang takot. Umira lang takot. May takot din ako. Umira lang takot at ito ay isang sitwasyon na talagang nakakapagod dahil nararanasan mo ito dito sa trabaho mo pero pati sa bahay nararanasan mo rin sa inyong lugar halimbawa sa aking barangay. Ako ay nakatira sa Sarichal. Puno ang tabing dagat. Puno rin ang football field. Hindi ko kayang lapitan ng mga aso dahil natatakot ako. Panurin mo itong video na ito. Kaninang umaga, may isang 10 taong gulang na batang babae sa Ceuta na ginahasa.
Panurin mo ito. Kanina alas 10 ng umaga, may ginahasa na. 10 taong gulang na batang babae na taga rito, taga Ceuta. Wala na talagang katarungan. Natatakot kami. Natatakot ako para sa mga anak ko. Totoong takot ang nararamdaman ko. Ikinuwento rin sa amin na may ilang pamilya na napapadala ng kanilang mga anak sa peninsula. Hindi ko alam kung alam mo yon. Oo, may mga araw din kaming umalis. Pero nagtatrabaho kami, pati mga anak ko nagtatrabaho rin. Ako, ang asawa ko ang nadhatid sa iba, sumusundo sa iba, bumabalik. Nagsasara ng pinto. Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa mga anak ko kasi. Gusto nilang lumabas. Ayoko silang palabasin. Ang hindi tama ay kailangan naming matakot ang mga magulang, sobrang hirap ng pinagdadaanan namin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pananaw ng mga taong ito noon. Hindi ko alam. Pero may kapalit ang hindi pagsasalita. Ang mga buhay nila ay nababaliktad ngayon. Hindi ko alam kung nagsalita bang babaeng yun noon o hindi. Hindi ko alam. Pero malinaw, hindi gumawa ng sapat na ingay ang lipunang Espanyol para hikayatin o pigilan si Pedro Sanchez sa pagdadala ng lahat ng mga taong ito. Hindi nila ginawa yon dahil malinaw na ang bawat isa ay nag-aalala sa sarili nilang buhay. Ayaw naming manggulo. Kung hindi ako apektado, hindi ako magsasalita tungkol dito. Pero tandaan mo yan, na kapag pinapanood mo ang mga bagay na ito na nangyayari sa ibang tao, mangyayari rin ito sa iyo balang araw. At dun ka palang mag-iingay. Pero baka huli na para sa kanila, gaya ng mga tao sa Ceuta. Sabi niya, maraming kabataan ang pumupunta sa mainland. Sige, baka makadagdag ka pa ng 5 taon, 10 taon. Anong mangyayari pagkatapos nun? Kailangan kong ipatugtog sa iyo ang video ng babaeng ito. Nagtataka ako kung nasaan na siya ngayon. Malay natin. Baka siya mismo ay na-rape na. Naalala mo ba yung babaeng Kastila na tinatanggap ang mga lalaking ito? Tingnan mo ito. Itong babaeng ito. Sige na, welcome. Hindi ko alam kung siya ay na-rape na o hindi. Pero ayon sa opisyal na bilang ng Espanya, 15 na mga batang babae at kababaihan ang na-rape ng mga migranteng ito. Tingnan mo yan. At hindi ito bumabagal mga pare. Hindi talaga bumabagal. Ganito na ang itsura ng mga dalampasigan sa Espanya. Mga dalampasigan ng New Ceuta na yon. Oo. Ganito ang itsura nila dati. Tingnan mo yan. Ganito ang itsura nila dati. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Ito ang kinabukasan ng bawat bansa sa kanluran. Dahil ang sumisira sa Espanya o mga taong sumisira sa Espanya ay sila rin mga taong pursigidong sirain ang lahat sa kanluran sa bawat bansa sa kanluran. Narito si Anthony Albanese. Malinaw naman na riyan ang Labour Party sa UK. Nariyan ang mga Democrat sa Amerika. Yan ang gusto nilang gawin kahit saan. At hulaan mo, hindi mawawala ang mga taong ito. Ang mga liberal na babaeng ito ay pursigidong sirain ang sarili nilang bansa. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang suporta na nakukuha nila mula sa mga babaeng ito. Uy, narito na ang brigada ng Bukasita ninyo. Dito, brigada ng Bukasita. Narito na ang Hukhuka Migrant Brigade. Buksan mo ang iyong light book ay... Maaring tunog bastos ito. Pero may teorya ako tungkol dito. Ang mga babaeng ito ay parang may kung anong fetish. Totoo yan. Hindi ko rin maipapakita sa inyo ang ilang mga video na nakita ko talaga. Tingnan mo yan. Dapat mo bang isipin? Iniisip niya na dahil pareho sila ng opinyon tungkol sa Palestina, pareho na rin sila ng mga tao. Tingnan mo yan. Ibig kong sabihin parang wala namang saysay. Kahit gusto mong tumulong sa mga tao, tulungan mo ang mga mahihirap sa mundo. Paano mo gagawin yon? May halos 1 bilyong Aprikano. Dadalin mo ba silang lahat dito? Paano mo sila bibigyan ng tirahan, pagkain, mga kasanayan? Paano mo magagawa lahat ng yan? Hindi ko iniisip na ang mga babaeng ito, ang mga taong ito ay halatang. Ang mga babaeng ito ay retardado. Pero hindi ko iniisip na sila ang bumubuo sa karamihan ng mga babaeng kanluranin. Hindi ako naniniwala. Halatang halata, karamihan sa mga tao ay nananatiling tahimik dahil ayaw nilang makialam. Tanging mga tao may matinding interes lang ang nakikialam. Halimbawa, nagsasalita ako tungkol dito dahil malapit sa puso ko ang paksang ito. Umasa ako na mas marami pang tao ang sasama sa atin at sama-sama tayong palalakasin ang boses natin. Pero itong mga babaeng ito, hindi naman sila ganoon karami. Malinaw na may nagpopondo sa mga NGO na ito. Napag-usapan na natin ito dati. Tulad ng mga babaeng ito. Itong mga babaeng ito, tingnan mo. Lahat sila ay nagtatrabaho para sa kung anong NGO at may nagpopondo sa kanila. Hindi ko alam. Si George Soros ba? Hindi ko alam.
Pero pinopunduhan nila ang aktibidad na ito at tayong lahat ang nagbabayad para dito. Ang tanging paraan para mapatigil sila ay kung mas marami pang normal na taong manindigan at magsalita. Gusto nilang gawin ito sa bawat bansa, kaya kailangan mong magsalita na ngayon. Huwag mong hintayin na umabot ang apoy sa pintuan mo. Gawin mo na ngayon dahil balang araw ay aabutin din ng apoy ang bahay mo.